ito. Salamat sa mga ah, makikinig ng aral at salita ng Panginoon. Dalangin ko ngayong hapon na tayong lahat ay mabuksan ang ating puso at kaisipan, ang ating pagkatao bilang tayo narito pa sa mundong ito. Dalangin ko na lahat na makaririnig nito ay mabuksan ang puso at kaisipan. Salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Ngayong hapong ito, tayo po dinala ng Panginoon sa aklat ng unang Korento 15, versikulo dito magsimula tayo sa 51. Pero ito po ang atin pong tututukan ay 57. Ito po sa 51, makinig po kayo sa mga Biblia, buklatin ng Biblia para makapakinig. Ang page po nito ay 223. Sabi ho dito, isang hiwaga, ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin, na di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay papalitan ng hindi na nabubulok. At ang katawang namatay ay mapapalitan ng katawang hindi na mamamatay. 54. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi na nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan, matutupad ang sinabi ng kasulatan. Nalupig ng kamatayan, lubos na tagumpay. Nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ng iyong kamandag? 56. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan nagmula sa kautusan. Verse 57. Ito po yung ating kapitulo. Sabi ho, pakinggan ninyo maigi. Sabi dito, ang 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at hawag matinag. Maging masipag kayong palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Ang Diyos pa magpala ng pagkabasa ng salita. Muli, yumuko tayo at manalangin. Panginoon, salamat po ngayong hapon. Salamat sa kapahayagan na amin pong narinig ngayon. Hayaan mo, Panginoon, na ito po ay magrema. Ito po ay tumimo sa aming puso, Panginoon. At hayaan mo po sa hapong ito, Panginoon, may mabago sa aming buhay, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay mayroong panibagong pag-asa na mula sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, tayo ho ba lahat ay nagtagumpay na? Ha? Sino ho dito ang wala pang tagumpay? Sige nga, taas nga ang kamay nang wala pang natanggap na tagumpay. Mayroon ba? O lahat tayo ay nakaranas na ng tagumpay? Lahat naman. Ayun, si nanay, nakaranas na daw. Tayo naman ho lahat, totoo naman. Mula pagkabata hanggang sa mga oras na to, kung ilan kang taon, may tagumpay ka. Ano yung tagumpay mo? Nagkaroon ka na ng buhay. Nagkaroon ka ng pamilya. Nagkaroon ka ng trabaho. Ano pa? Kung ikaw ay pinakamaganda sa inyong barangay, ikaw ay naging Miss Barangay. Kung ikaw na may nag-aral, nakatapos ka bilang teacher, nakatapos ka bilang abogado, nakatapos ka bilang nurse, marami pa po at lahat pong yan ay tagumpay ang tawag natin. Ano po? Pero ngayong hapon, nais ba ninyong makuha yung tunay na tagumpay, na itong tagumpay na ito'y pambihira sa lahat ng pambihira? Gusto ba ninyo nun? Okay. Paano natin makukuha ito? Makukuha lang natin ito kung matatanggap natin ang Panginoon. Yun po yung tagumpay na walang nakakakuha. Kung pag ikaw ang tumanggap, ikaw lang ang nagtagumpay. Pag halimbawa si Sister Tess, inalok ng tagumpay ng Panginoon, hindi tinanggap, siya may tagumpay? Wala. May tagumpay siya dito sa mundong ito. Sikat, mayaman, ano pa, nagtatravel, yun ang kanyang tagumpay dito sa lupa.
Tayo po mga kapatid ay mga dayuhan lamang dito. At bilang tayo'y dayuhan, may inuuwian ho tayo. Alam mo ba nyo, saan uuwi ang tao? O sa langit. Ngayon, makakapunta ba ng langit ang walang tagumpay na galing kay Kristo? Hindi. Ang pinakamahalaga at aral na dapat nating maunawaan, yung tagumpay na binigay ni Kristo. Di ba? So sa mga hindi maintindihan, sa mga darating na talata, maintindihan ho natin, bakit ba sinasabi nitong pastorang ito na laging tagumpay? Ano ba yun? Alam ho ninyo, nung nabubuhay pa ang aking asawa, alam ho ninyo ang paborito nun, tagumpay. Ano ba yung tagumpay? Sige nga, sino Ayan! Yan ho ay Jen, na ang pangalan ay tagumpay. Pagka ho mayroon ka ng tagumpay, alam mo nyo kung magkano, parang 15 sentimos laang. Basta napakamura lang ho nun. At yun hong alak na yon, ayun ho ang sa kanyang pakiramdam ng mga panahong malakas pa, ay siya ho ay tagumpay na tagumpay pag siya ay may tagumpay. Ano ho? Oo. Para, basta ang tatak ay tagumpay, tanda ko yun eh. So, tapos na tayo. Huwag nating hanapin, ha? So, wala na yata ho nun sa market, wala na. So, yung mga nagtagumpay, dahil sa tagumpay, nangamatay na. Namatay na. Maaaring ang iba'y buhay pa. Pero ano, ang tawag doon, ano bang salita ang gagamitin? Aandap-andap na lang. Bakit aandap-andap? Ang kanilang katawan lupa, sinuko sa gawa ng kadiliman. Alam ho ba ninyo? Siguro wala naman ho ditong nag-iinom. Alam ho ba ninyo? Kung inom ng tubig, okay. Pero yung inom ng tagumpay, mula sa San Miguel, mula sa ano pa bang mga pangalan, hindi ko alaman, mga Napoleon, kung ano-ano pa, anong brand. Hindi ho yan nagtatagal. Kakasakit siya atay, nagkakasakit siya puso, ano pa, kakasakit siya baga. Ang ikinamatay ho ng asawa ko, TB sa buto. Alam niyo kung bakit? Sa sobrang tagumpay na kanyang ininom, nabulok ho ang kanyang spinal sa likod. So, nun hong nabulok, tandaan ninyo, kapag nabulok ho ang tao sa alinmang parte ng katawan, ang spinal, ito ang likod. Sa bahay ho, ang bahay ho ay nagiging matibay. Kapag matibay yung pinakayanggit ng gayan, yan ho ang humahawak ng bahay. Ano? Ito, yan. Spinal ang tawag dyan sa tao. Ito. Dito naman, ano ba tawag dyan hindi ko alam, may tawag ko dyan eh. So, ngayon, kaya ang sabi siya ho ang hahawak. Tingnan ninyo. Yan lahat na yan kayang hawakan o magkabila sa pamagitan ng gitnang ito. So sa atin pong katawan, kapag nasumuko ang iyong spinal, malulumpo ka. So nung siya ho ay tiningnan ng doktor, ang aking asawa, pumunta ho kami ng Kamaynilaan. Dito sa Kalapan, hindi ho na-detect. Pero nung kami ho ay pumunta sa Maynila, sa PGH, yun ho ay government hospital, pero magandang hospital, doon ho nakita sa kanyang x-ray na yung isang, di ang ating spinal, ganon-ganon, ano ho, yung gayon, ikot. Isang buto doon, bulok na. So, ano nangyari ho nung nabulok? Ang sabi ng doktor, opera. Nung panahong yon, hindi ko na ho tanda ko, siguro 1995. Ang opera ho noon ay sa spinal, hindi ho major hindi minor, major operation. Ang opera ho sa kanya ay 35,000 lang noon. So ngayon ho, milyon na yon, no? So nung inalis ho yung isang buto na bulok, yung nabulok na yon, kumuha ng isang buto dito sa tadyang. Nung nakuha ho yung isang buto, inilagay doon sa buto dito sa nabulok, pinalitan. So madalit salita, pansamantalahong medyo naayos. Pero hindi nagtagal. Sumuko rin po yung itinukod. So, beware, kayo ho, na mahilig ho sa tagumpay ng tagumpay, mag-ingat-ingat na kayo. Hindi lang ho basta tagumpay, marami. May Red Horse, di ba? May San Miguel, alam ko ho yung mga pangalan, pero yung ibang matataas, hindi ko na ho alam. So, ganyan po. So, kapatid, iba ho yun, tayo may mga tagumpay na dapat ho yung galing sa Diyos. Yun ang ating kuhanin. Pag galing sa Diyos, walang pagkabulok. Diba? Tayo ho ang sabi doon, yung ating katawang nabubulok ay papalitan ng hindi na nabubulok.
Aba kagaling ano? Pero ito ay totoo, yung hindi na nabubulok, galing na po yun sa Panginoon. Ang ating itong katawang itong nabubulok, ito po ay papalitan ng Panginoon. Kapag tayo po ay, halimbawa ako, kinuhan ako ng Panginoon, nandito pa kayo. Hindi pa po dumadating ang Panginoon, pero wala na ako. Once na ako'y namatay na, nawala na yung hininga ko, bibitaw ang aking espiritu sa akin, sasama sa Panginoon. Itong katawang kong ito, may iwan na lang sa libingan. Ganun po. So, lahat po ng nakakilala sa Panginoon, kasama ng Panginoon sa langit. Maliwanag. Gaano man kaganda ang pinaglagyan sa iyo. Dito po may mga iba-ibang klase ng libingan, may mga pangalan, adoration, mga kung ano pa. At ikaw ay pwedeng bumili na lalagyan na 1 million. Okay, nandun ang katawan mo. Pero yung espiritu mo, wala na. Ngayon, nandumating na ang Panginoon, kayo nandito pa. Ako'y wala na. Sino ba ang unang bubuhayin? Ang unang bubuhayin yung pong mga namatay na kami ho. Nasa alapa po kami. Pero kayo na naririto, kayo'y naririto, ang katawan ninyo iiwan na lang dito. Sabi niyo, para kayong sumbi, bahala na ang Diyos kung anong gawin. So, ang katawang nabubulok ay iiwan na dito, ang inyong espiritu, isasama ho doon sa langit. So, sino magkasama? Ang namatay noon, at yung ngayon binuhay ng Panginoon. Malinaw. Bakit sila'y nakasama doon? Tinanggap ang Panginoon. Pero ang nakakalungkot po, ang hindi po tumanggap sa Panginoon. May naghihintay. Ano po yun? Impyerno lang naman. Alam mo ba rin ang konsepto ng impyerno? Yun po ay apoy na walang patayan. Pag doon ka napapunta, mapasulbot nga lang ang iyong, halimbawa nagsasaing ka, nakalimutan mong nabulak na pala, ay yung iyong kamay mapasulbot doon sa bulakan, ay pakalasa ko ikaw ihiyaw. Ay how much more yung buong kaluluwa mo na isasalang doon gabit araw, wala na ho yung patayan. At habang nandun ka, panayo ng init. Para kan alam mo ninyo, kita ko kayo kanina nagtatrabaho din eh. Di ho ba? Pag magpipinis na, di ba ho binibistay na gayon? Palalabasin yung malalaki. Aba, yung maliliit at yun ang gagamitin. Ganun po ang gagawin sa atin. Ay wala ho yung patayan. Ay diyan, pwede eh. Pagka gusto mo magpahinga ka. Doon ho, walang pahinga. Okay, so, yun po ang konsepto. Pero kung tagumpay na galing kay Kristo. Balik tayo sa tagumpay. Hindi yung isipin yung sinabi kong alak ka. Wala na ho yan. Pag tagumpay na kay Kristo, wala na hong bistayan. Diretso ka na sa langit. At sabi ho ng Biblia, nakakatuwa ho ito, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, ako'y aalis na, ako'y uuwi na sa aking Ama, igagawa ko kayo ng inyong matitirahan. So, ilan ba tayo? Kung ilan tayo dito, may kanya-kanya ho tayo tirahan doon kung tumanggap sa Panginoon. Kayo at ako ay nakakaalam. Hindi ko alam kung kayo tumanggap o sabi niyo, bakit mo naman hindi bakit ko pa naman sasabihin sa iyo? Totoo, ang nakakaalam lamang ay ang Diyos at ang taong tumanggap. Ako, pero gusto kong sabihin sa inyo, kahit tumanggap ka at hindi mo naman isinabuhay, hindi mo ginawa, wala rin yung halaga. Baka akala mo kasama ka. Pagbaba ng Panginoon, sabi ng tao, Panginoon, nandito na ako. Ay sabi ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Ay bakit kaya? Alam mo ba na ang pangalan mo ay nakasulat sa kanyang kamay? Gaano ba kalaki ang kamay ng Diyos? Pareho lang naman ng kamay natin at kamay ng Diyos. Pero lahat ng tao sa mundong ito na tumanggap sa Kanya, nakasulat ho yan. Sa ulo ho yan, isinulat niya, pero alam na niya kung sino ka. Kaya isinulat, mahalaga ka sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Mahalaga ka sa Kanya, kaya ang iyong pangalan, hindi mapapayi magpakailanman. Sa Kanyang isip, sa Kanyang puso at diwa bilang Diyos, kilalang kilala Kanya. So, ganun po, kabuti ang Diyos. Okay. So, lahat po nang may nakuha ng tagumpay, nakapagtapos ng pag-aaral, nagkaroon ng magandang trabaho, nagkaroon ng malakas na katawan, gumaling sa karamdaman, lahat po ay tagumpay na galing sa Diyos. Ano po? Pero yung pong ibang tagumpay na mga pansamantala, iba ho yun, matatapos ho yun, mawawala. So, sabi ho dun sa unang Juan, 5, 1 John 5, 4 and 5.
Unang Juan 5. Ito pa, pakinggan nyo maigi. Inyong nanamnamin ang mensahe ngayong hapon. 5, unang Juan 5, versikulo 4. Anong sabi? Sapagkat napagtagumpayan ng mga anak ng Diyos. Sino ba ho ang mga anak ng Diyos? Tayo yun. Sapagkat napagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Naniniwala ba kayo na si Kristo ay Diyos? Naniniwala ba kayo na si Kristo ay buhay? At naniniwala kayo na siya ay makapangyarihan? Kung kayo naniniwala, ikaw ay anak ng Diyos. Pero pagdating ng 5, sabi doon, sino ang nagtagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Sino ang nagtagumpay? Ang sumampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Kapatid, may mga iba-ibang relihiyon, iba-ibang sekta. Ano ang sabi? Si Kristo ay tao? Si Kristo ay anghel? Ano pa? Anghel, tao, ano pa yung isa? 3 yan eh. Nakalimutan ko yung isa. Yung paapat. Tayo naman na kumilala sa Diyos. Ano ang ating alam? Si Kristo ay buhay. At siya yung noon, ngayon, at magpakailanman. So tayo ay nasa tamang landas. Pero kung ikay maniniwala na si Kristo ay tao, ay hindi ka namin kasama, hindi ka kakampi ni Lord. Kung sinabi mo si Kristo ay anghel, hindi ka rin namin kasama. At hindi ka kasama ni Kristo. Diba? Ang Diyos ay Espiritu. At sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Ang sabi doon, ang nananampalataya. Ang sabi ho doon sa 4, ulitin ko, sapagkat napagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan, ang nagtagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Nagtagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Ano ang ibig sabihin? Sino ho dito, ang mga bata dito, wala na. Ang iba dito naturuan ko eh. Pero, nung ako ay nagtuturo pa bilang sa daycare, kami ho ay bumibili ng aklat o libro. Na ang aklat na ito, hindi ka pwedeng, ang libro po noon, pag binili mo, may picture na ho yun. May batang naglalaro, may batang umaawit, may batang umiiyak. Yun yung nasa libro, ano. Madaling maintindihan ng bata at maging yung magtuturo kung may larawan. Pakinggan nyo maigi. Pag ako'y nagturo, pag sabi ko sa bata, anong nakita mo? Sabi ng bata, umiiyak ho siya. Yung isa, anong hitsura nung ano yung isa? Siya ho'y naglalaro. Dahil may larawan. No po. Pero ngayong hapon, paano na natin nasabi na si Kristo ay buhay? Ay wala naman dito sa librong ito, wala sa Bibliyang ito, wala kahit isang piraso na may picture. Malinaw, ano? Pero bakit mo naintindihan na siya ay buhay? At bakit mo naintindihan na tayo ay nagtagumpay? Sa pamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos, ipinaalam sa iyo, sa akin at sa iyo, na yun ang kahulugan. At dapat ay manampalataya ka. Si Kristo hindi natin nakikita, pero siya ay sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Maliwanag ho ba? Nakakasagot ho ba kayo? Nakaka-relate? Naiintindihan kung ano ang ating aral. Mahirap po yung habang tayo nakaupo, ay tayo ay nananaginip. Bakit nananaginip? Inaantok. Pag inantok, sabihin sa kasama, pingutin mo nga ang tainga ko. Pag napingot yan, mawawala ho ang antok. Mamaya, antok na naman. Pingutin mo yung kabila. Di ba ba? Dahil, sige, pingutan muna. Pingot. Ito ay oras de peligro eh. Lalo na yung nagtrabaho, pagod, pag-upo, inaantok. Totoo, hindi? Inaantok. Yon. So, kayo ay pinatatawa ko lang para mawala yung antok. Ano po? So, si Marites, inaantok. Kita ko eh. Okay. Tayo daw po ay mapagtatagumpayan dahil sa tayo magtatagumpay dahil sa ating pananampalataya. Sinabi ko na ang libro sa mga bata may picture. Pero itong Biblia na aking hawak at Biblia ninyo, wala ho yung picture. Pero naiintindihan natin kung ano ang nakasaad, ano ang nakalagay doon. Dahil ang Biblia po, ang nagawa po nito ay mga tao rin katulad natin,
pero sila po ay kinasihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Maliwanag po ba? Okay. So sabi ho doon sa Roma 8, versikulo 37. Roma 8, Roma 8, Roma 8, versikulo 37. Ito po yung sinasabi. Hindi, makinig kayo. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Hindi po lahat na mga tao ay nagtatagumpay. Sino lang ang nagtagumpay? Ang nakipag-isa kay Kristo. Ikaw man ay mag 24 hours, 24/7 na nagtatrabaho. Hanggang doon ka lang. Yun na yung tagumpay mo, hanggang doon ka lang. Pero kay Kristo, hindi ka nagpagod. Sino ang napagod? Si Kristo po. Sa kanyang biyaya at habag, ikaw ay naligtas. Kaya ang sabi, hindi lahat. Yung hindi tumanggap, hindi makatatanggap. Hindi magtatagumpay. Pero yung tumanggap kay Kristo, yun ang nagtagumpay. Naintindihan natin? Okay. Ang nagtagumpay, tumanggap kay Kristo. Ang hindi tumanggap kay Kristo, hindi siya nagtagumpay. Nabigo. At saan siya pupunta? Sa lawang apoy. Saan po yun? Sa impyerno po yun. Sabi ko nga, mainit. Siguro mausok. Luha na ang mata mo, walang tigil. Lumuha na lang lumuha. Hindi mo na yung pwedeng patayin, di po ba? Okay. Wala ho nung nagpapatay ng apoy. Tuloy ho ang sigang. Sabi ho sa 2 Kroniko 20, versikulo 15. Dalawang Kroniko 4:12. Dalawang Kroniko 20, versikulo 15. Ayan, 20, versikulo 15. Ito po yung sinasabi. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Josipat, at kayong mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob. Dahil sa maraming kaaway, ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Yan. Saan naman pong pangyayari sa ating buhay? Kabiguan, sakit, pagkagulo, ano pa? Pagka-depress, iniwanan ng boyfriend, iniwanan ng girlfriend, iniwanan ng asawa. Kung gusto ninyo, magpaayos lang po tayo kay Kristo. At si Kristo po ang bahala. Maraming pag binata't dalaga, iniwanan ng boyfriend, may bagong ibibigay na katama. Kung babae, iniwanan ng boyfriend, bagong boyfriend na yung katama na tamang galing kay Jesus. Ang sanlibutan ito, madali lang po Sino ho dito may cellphone? Wala na ho ngayon keypad. Bakit? Sa keypad hindi pwedeng makita kung sinong kausap. Anong gusto mo? Siyempre, yung makabago. Sa makabago, makikita mo ang puging Koreano na naroon sa Korea. Makikipag-chat, makikipag-friend, mamaya magkasundo na. Kahit matanda na, pwedeng baguhin ang figura. Ayun pala, scammer. Di tapos ka ngayon. Scammer! Alam mo ba yung scammer? Hihingang ka lamang. Padalhan mo ako dito at papadalhan kita. Padalhan mo ako ng 2,000, padadalhan kita ng isang karton. Ang laman ay 20,000.
Ay, ang isang karton na laman ay papel na walang sulat. Pero nagpadala ka ng 2,000 dahil papadalhan ka eh. Ang tawag po doon, scammer. At marami po, siya. Tayo ho mga senyor, makinig kayo. Lahat na senyor, minsan ito po yung nabibiktima. Totoo po ito. Kahit mga bata, kahit yung mga maliliit pa, nai-scam pa rin yan. Kinuwari naman, siya daw ay pinakamayaman sa kanila. Gusto mo ba papag-aralin kita? Gusto mo ba makapunta ka rito? Ay nako, ay kilig to the bone. Itong inaalok na to 18 anyos. Oh, gusto ay mama. Ay ako daw ipadadala ng ganito at ako daw igayon. Ay baka yan i-scam. Hindi ho. Ay kitang-kita ko naman eh. O di sige. Ikaw daw magpagawa na ng passport at ikaw daw igayon. Ayun pala, ay ang maganda nung nakapagpagawa ng passport, ay magpapadala ka din padala ka lang ng mga 5,000. At ako na ang aayos ng lahat. Inakabaho. Ay nung naipadala ang 5,000, ay nawala na si scammer. Ang nangyari? Kaya huwag kayong magtitiwala sa ganyan. At sino ang pagtitiwalaan? Si Kristo lamang pong ating Panginoon. Pag yung pong kanyang pangako, hawakan mo yon. Ano ba yung pangako ng Diyos? Ang pangako ng Diyos, tingnan niyo ha. Ang pangako ng Diyos, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan. Ang sabi ng Koreano, magpadala ka ng 2,000, padadalhan kita ng isang parcel na nagkakahalaga ng 20,000. Ay, 2,000 lang naman eh. Ang kapalit pala ay 20,000. Eh, naku ba? Nakadalawa ng tigda 2,000 ay wala pang nadating. Bakit? Biniktima ka laang. Kaya mag-iingat ho kayo. Sa totoong buhay, meron na akong kakilala. Namatay na ho siya. Ganito yon. From England lata ho yung lalaki. Na pag tinignan mo doon sa picture, bata pa, ay humingi ng 20,000. Ito ang babaeng ito ay retirado. So may pensyon. Hindi pinaalam sa mga anak na yung kanyang pensyon isinangla. Na isang laho yun eh. Kaya nung may mga SS card, pero hindi ko yung ginagawa. Yung may SS card, isasangla mo yun, minsan diyan ako napapagsanglaan. Halimbawa, kukuha ka ng 20,000. Yung kukuhanin kong pensyon, hindi na sa akin pupunta. Doon sa inutangan ko ng 20,000. Siya na ho ang kukuha. Ang aking ATM, ibibigay ko sa kanya dahil siya nang kukuha eh. Dahil nakuha ko na. Okay? Hanggang sa nabigay. At sila'y nagkagulo ng pamilya dahil naalaman na ng anak. Hanggang sa namatay. Alam niyo kung bakit namatay? Na-stress. Nagalit ang pamilya. Yung mga anak ay nagalit sa kanya dahil sabi ng anak, bakit naman kayo katanda na bakit kayo ay nagpapaloko pa? Ay anong sabi ng anak, ang sabi nitong namatay ng ito, patay na ho siya. Lab lang eh. Yan lablab na yan, ang lalablab sa iyo. Lablab. O ano? Kaya tandaan ho ninyo, ako hindi nakakaranas ng ganyan dahil hindi ko yung tinatanggap yung mga gayon. Maaaring sasabihin ninyo na, sasabihin nyo, paano kayo hindi maganda? Eh nako, hindi mo ako mabibiktima. Mabibiktima ako ni Kristo dahil si Kristo ang gusto ko. Pero kung yung mga alok-alok ay hindi na. Tandaan ninyo na marami hong mga nambibiktima sa hapong ito. Ay sana kung kayo ay nakaranas na, kayo ay magsabi, Panginoon, tulungan mo akong makaiwas. Mawala na po itong aking nararamdamang ito. Ay paglablab, ay siya, lablab ka nga diyan. Laglag. Ano pa ho yun? Sabi ho sa Deuteronomy 20. Deuteronomy, hindi ho, Deuteronomy 20 verse 4. Hindi tayo sandali ha. Deuteronomy 1:63. Ito na. 20 verse 4. Okay, 20 verse 4. Sabi doon, sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh, siya ang makikipaglaban para sa iyo
At pagtatagumpayin kanya, kung si Kristo ang kasama natin, ay may free will ho tayo eh. Dirito, pag sabing free will, pwedeng sumama ka din pwedeng din ka sumama. Ano? Pipiliin mo ang kasama mo. Titingnan mo kung ano ba ang dala nito. Tagumpay o kasawian. Pag kasawian, kapahamakan. Pag tagumpay, yun po ay yung tagumpay na galing kay Kristo na sigurado ka na hindi ka mapapahamak. Bakit hindi ka mapapahamak? Ang kasama mo ay si Kristong ating Panginoon. Inyo pong limin ang bawat kapitulo na ating binabasa at hindi ho kayo maiiligaw ng mga scammer. Pag may scammer, Lord, tama ho ba ito? Lord, ito ho ba ang akin dapat gawin? Magpapadala ho ba ako ng 2,000? Sabihin na lang natin na 500. Ang 500 do ngayon kwarta pa rin. Huwag mong ipagpalit doon sa parcel na parating. Marami hong parcel dyan. Ay, minsan nga, si Saidi, nagdadala lang dyan karton-karton. Di ba? Damit na pagkakagaganda. Ikaw ba'y nagtubos ikaw ba'y nagpadala ng 2,000? Hindi. Mula po yun sa mga mabubuting loob na ibinigay. Di ba? Okay. Sabi ho sa unang Samuel 17, versikulo 47. Unang Samuel 17, versikulo 47. Yan. Ito ay tungkol kay David at Goliath. 47. At makita ng lahat na naririto makapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Kapatid, pag inaral mo ito hong si David, siya ho ay bata pa. No? Siguro sabihin natin 20 anyos. Ngayon, ang Panginoon ay humingi kay Jesse ng kanyang mga anak. At sabi, nung ibinakita, at dahil ang gusto ng Panginoon, ay kumuha sa kanyang angkan na siya ang magiging siya ang maglilingkod sa kanya. Lahat ng anak ay ipinakita. Sabi ng Panginoon, hindi siya. Ang sabi ng ama ni David, ang akin yung isang anak na pinakamaliit, ang alam mo ay magpastol ng tupa. Isipin nyo, pag magpastol ng tupa, hindi ang alaman lang ay tatalian yung tupa o kaya ibabantayan habang nasa kaparangan. Okay? So, yon ang kailangan ko, sabi ng Panginoon. Bakit? Nababasa ng Panginoon ang isip at puso ng tao. At alam niya, sabi niya, yun ang karapat-dapat. So, hiningi yun ng Panginoon sa ama ni David, pinapunta si David, ipinakita, ito ang kailangan ko. Ano ang unang laban na sinabakan? Narinig ninyo ang tungkol kay Goliath. Si Goliath siguro pamula dito hanggang doon. Matangkad doon siya. So, si David, sabihin natin na, tumindig ka nga ma'am, tindig ka. Ikaw. Neeng. Siguro ganito lang katangkad si David. Tindig ka ulit, please. Ay kung si Goliath ay doon, ay di halos si kakalahati. Opo na, thank you. Okay. Sige. Ngayon, sabi ng Panginoon, ako ang lalaban. Sabi ng Panginoon, sinabi na. Ano itong si David, mayroon ho siya lalagyan ng bato. Di ka ho mga bata tayo sa unang panahon, pag magtitirador, di ba may lalagyan ng bato? Ano? Doon sa tirador, doon sa kanyang bag, may 5 batong makikinis na makintab. Ibig sabihin maganda ang pagkakadisenyo ng bato. Dahil ang sabi ang Panginoon na makikipaglaban, itinuro kay David kung paano ang gagawin. Kinuha ang tirador, kinuha ang bato. Pumili siya doon sa mga batong nasa kanya yung pinakamakinis. Alam mo ba niya ang sabi doon ni Goliath? Ikaw ay aking lilitsunin. Yun ang sabi niya kay David. Dahil ang alam ni Goliath siya ang mananalo Sabihin natin, doon nando kay Bunso, naroon doon na si Goliath. Naandin naman si David. Kinuha na ngayon yung bato na ititira kay Goliath. Okay. Wala ho siyang anumang armas kundi tirador at bato. Pagkakuha ng bato, inilagay di ho ba yung tirador, yun yung nakikita ko nung maliliit pa kami,
Yun ay mayroon lalagyan ng pinaka bato. Na pag hindi naman papaganon, yung rubber, pag itinira mong gayon, malayo ang naaabot. Di ho ba? Okay. So ito, nung kinuha na ni David, nakatindig si Goliath, ang instruction, ang Panginoon ang bahala. Dito, tayo ho, ang madali hong kamatayan ng tao dito ho. Ang tawag dito, pinagpurusan. Ito. Pag ikaw ay natamaan dito, patay ka. So ang nangyari, pagtira ho ni David kay Goliath, at ang natamaan ito, isang tira lang, patay. Tumba agad si Goliath. Sa palagay ninyo, may ginamit bang ano man, kundi bato, isang bato at tirador. Natumba si Goliath. Hindi na ho siya nakabangon, namatay na ho siya. Kita ninyo gaano ka-powerful ang Panginoon. Ang ginawa lang ho doon, si David ay instrumento, pero ang tunay na gumanap ay sino? Si Kristo po ang ating Panginoon. Siya po ang gumawa. Bakit siya po yung mapaghimala? Kaya niyang gawin ang lahat. Kapag tayo sinamahan ng Diyos, halimbawa may karamdaman, nais ng Diyos tayo pagalingin, walang gamot, pero yung kanyang pangalang Jesus ang gagamitin, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Naiintindihan natin, ganun po ang powerful ng Panginoon. So ano nangyari? Namatay ho si Goliath. Oh, pagkamatay ni Goliath, sino nang naging hari? Si David. Pero pag inaral natin yung mga pahuli na, nagkasala pa rin po si David. Pero kahit siya nagkasala, siya po ay nakita pa rin ng Panginoon na siya po ay karapat-dapat. Humingi ho siya ng tawad. Hindi naman hahayaan ng Panginoon na tayo nagkasala, pababayaan na tayo. Hindi ho. Tayo po ay itutuwid pa rin ng Panginoon. Pero bago po si David naging hari, siya po ay matuwid sa tingin ng Panginoon. Kaya siya po ang ginamit para mapatay si Goliath. Nakakaintindihan tayo? Okay. Ano pa po yung nangyari? Tingnan niyo, ito ho yung maganda eh. Pahayag 12, versikulo 11. Pahayag 12, versikulo 11. 12, versikulo 11, sabi dito, nagtagumpay ang mga labang ito sa diablo sa pamagitan ng dugo ng kordero at sa pamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos at buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang kamatayan. Paano nagtagumpay ang kordero? Sino ba ang kordero? Si Kristo po yun. Ano pa ang itinubos ni Kristo sa atin? Ang banal na dugo. Yun po ang inihugas sa lahat ng ating kasalanan. Kaya po tayo ay naging tagumpay sa labanang espiritual. Kapatid, naintindihan ang aral? Inaantok na naman si Marites. Lumundag ka ng 3 lundag. Okay. So, alam mo ninyo mga kapatid, alam ba ninyo na ito si Satanas? Ito, hindi ko kayo tinatakot, pero totoo. Pag tayo po'y gustong matulog at nakikinig ng salita ng Diyos, nakabitin ho yan sa ating mata. Mabigat ho ang kamay ni Satanas. Kahit ho yan mabigat, kipilit na isara yung iyong pilik mata. Kaya matakot kayo pag kayo napikit. Ba, sino gang naririto? Ang tulugan ay sa bahay. Sa simbahan ay makikinig lang ho tayo ng salita ng Diyos. Binibiro ko lang ho kayo para inyong mapakinggan at manamnam ang salita ng Diyos ngayong hapon. So, tayo po ay tagumpay na kapag tayo po ay nakay Kristo ang ating Panginoon. Sana may napulot ho kayo at yumuko tayo at manalangin. Panginoon, salamat po ngayong hapon. Salamat sa biyaya mo. Sa pag-iingat mo sa amin, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dumako ho tayo sa pagbibigay, mga kapatid.